Isa na namang nakapangingilabot na kwento mula sa mga pahina ng Aklat ng Lagim ni Count Paro na pinamagatang Demonyo sa Panaginip. Mga kwento ng lagim ni Kabanong. Isang magandang araw po sa inyo, Kabanong, at sa lahat ng tagapakinig ng inyong channel na Aklat ng Lagim. Isa po ko sa mga tagapakinig ng inyong mga nakakatakot at kababalagang kwento sa YouTube. At dahil doon, kaya ninais ko ring ibahagi ang aking nakakatakot na karanasan sa dati naming inuupahang bahay. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Joven. Nakatira sa Novaliches de Paro. 26 na taon na po ako sa kasalukuyang taon at nangyari ang aking ibabahagi sa inyo noong taong 2017. Kasalukuyang kararating ko lang galing sa trabaho ng gabing yon, kaya kaagad na akong dumiretso sa kwarto ko upang magpalit ng damit bago kumain. Pagkalabas ko ng kwarto ay hindi ko nakita ang aking ina, kaya tumungo na lang ako sa kusina upang tingnan kung ano ang nilutong ulam nito ng gabing yon. Kaunting description lang po, Kabanong, sa bagong bahay na aming narentahan. Bago ka po makapasok sa kusina, ay may madadaanan ka munang CR at pagkatapos ay kusina na. Habang naglalakad na ako patungo sa kusina, ay saktong pagtapat ko ng CR, ay narinig kong umaagos ang tubig. Iniisip ko na may tao doon kaya hinayaan ko na lang yon. Inakala ko na naliligo ang aking ina kaya hindi ko ito nakita sa sala kanina. Ngunit ilang sandali pa ay naririnig kong may umiiyak na babae sa loob ng CR habang patuloy pa ring umaagos ang tubig. At habang patagal ng patagal ay humahagulgol na ito. Kaya nagtayuan na ang mga balihibo ko sa batok dahil sa kakaiba na ang nararamdaman ko ng mga sandaling yon. At kinikilabutan na ako sa bawat paghikbi ng babaeng nasa loob ng CR. Ma, ikaw ba yan? Anong nangyayari sa inyo? Bakit ka umiiyak? Seryosong tawag ko dito, sapagkat inakala kong nag-away na naman ang aking ama at ang aking ina. Ma! Mama! Ayos ka lang ba dyan? Bahagya akong napaigtad nang may biglang tumapik sa likuran ko. At nang lingunin ko yon, ay ang aking amang si Nardo ang nasa likuran ko at nagtataka ito. Oh, sinong kinakausap mo dyan? Si Mama po. Ay, iring bata ito. Di ba nagpaalam ang mama mo kaninang umaga bago ka umalis na sa tiyahin mo siya matutulog at may tinatapos lang silang gawain? Nanlamig ang buo kong katawan. Dahil sa muli kong pakinggan ang babaeng umiiyak sa CR, ay wala na ang ingay na naririnig ko. Pati na ang tubig na kanina ay naririnig kong rumaragasa. Pero, sino po yung babaeng nasa loob ng CR? Naririnig ko pa nga pong umiiyak eh. Ay sus, kang bata ka. Huwag mo nga akong tinatakot. Alam mo namang dadalawa lang tayo dito sa loob ng bahay. Seryoso po, Papa. May babaeng umiiyak po talaga sa loob ng CR. Bukas pa nga po kanina yung tubig eh. Dahil sa ayaw maniwala ng aking ama, ay binuksan ko na ang CR. Ngunit laking pagtataka ko dahil sa walang babae doon at wala ring bakas ng basa ng tubig sa sahig at patay din ang gripo. Kaya kinilabutan na ako ng mga sandaling yon, Kabanong, sapagkat unang beses ko palang yon nasaksihan sa buong buhay ko. At dito pa sa bagong apartment na nilipatan namin. Naku, itong batang ireo. Tinatakot mo lang yung sarili mo eh. Oh, siya. Halika na sa kusina nang makakain na tayo. May niluto kong masarap na ulam dito. Nagmamadali naman akong sumunod dito at kumain na kami. Lumipas pa ang ilang araw. Habang kumakain kami sa kusina ng aking mga magulang, ay biglang nakarinig kami ng may nagbukas ng tubig sa CR. Kaya tinanong ako ng aking ama kung naiwan ko bang nakabukas ang tubig sa CR. Naiwan mo bang bukas yung gripo, Joven? Naku, hindi po, Papa.
Di pa nga ako nakakapunta ng CR eh. Kaya paano kung may iwang bukas yun? Saglit na tumayo ang aking ama at napailing-iling na lang na tinungo ang CR at isinara yung gripo na nakabukas. Ilang sandali pa ay namumutla itong bumalik sa pagkainan. Pa, bakit po kayo namumutla? Ano kasi, kanina nung tinungo ko yung CR para patayin yung gripo, ipagbukas ko ng pintuan, patay naman yung gripo. Tapos nang ibaling ko sa gilid ng aking paningin, may nakita kong isang babaeng nakaitim, tapos nakatalikod. Tatanungin ko sana, pero bigla na lang itong humarap sa akin at nakita kong basag-basag ang mukha nito at may mga bubog habang humahagulgol ng iyak. Nakikita kong pinagpapawisan ng malamig ang aking ama dahil sa nasaksihan nito. Kaya pinainom muna ito ng tubig ng aking ina upang mahimasmasan. Kaagad na tinapos na namin ang pagkain at sinamahan na ng aking ina si Papa sa kwarto nila para magpahinga. Sapagkat hindi pa rin ito nahimasmasan mula sa pamumutla nito. Habang ako naman ang naghugas sa mga pinagkainan namin. Matapos na ako'y maghugas, ay nagtungo na ako sa kwarto ko upang magpahinga sapagkat may pasok pa ako sa trabaho kinabukasan. Habang nagpapaantok pa ako, ay nanood muna ako ng TV habang nakahiga para dalawin na ako ng antok. Ilang sandali pa ay abala na ako sa panonood nang biglang may nakita akong aninong nakatayo sa gilid ng higaan ko na malapit sa bintana. Kaya nilapitan ko ito sa pag-aakalang nanggagaling yung anino mula sa labas. Bahagya akong sumilip sa kortina sa bintana namin dahil baka may tao sa labas na siyang pinagmulan ng anino. Subalit nang silipin ko yon ay walang tao. Pero nang tingnan ko ulit yung anino ay nakatayo pa rin ito at hindi gumagalaw. Kaya bahagya ko pang sinipat uli ang bintana. Subalit sa pangalawang pagsilip ko dito ay wala talagang tao. At nang ibalik ko na ang aking paningin sa aninong nakatayo, ay wala na rin ito doon. Para akong binuhusan ng malamig na tubig ng gabing yon sa sobrang takot na nararamdaman ko. Dahil sa wala namang tao sa labas pero bakit may anino? At nung tingnan ko ulit yon, ay wala na yon. Nagmadali na akong tumakbo sa higaan at pinatay ko na ang TV. Pagkatapos ay nagtalokbong na ako ng kumot at nagsumiksik sa gilid. Kahit na pinagpapawisan na ako sa init, ay hindi ko na pinansin yon sapagkat takot na ako ng mga sandaling yon. Hanggang sa hindi ko na namalayang nakatulog na ako. Sa kalaliman ng tulog ko, ay nanaginip ako ng isang nakakakilabot na pangyayari na para bang totoong nangyayari yon. Kasalukuyan akong nasa harap ng bahay namin sa kailaliman ng gabi. Habang nakatingin sa harapan ng bahay, nakikita kong napakaraming tao sa loob. Nagkakasiyahan na animoy may handaan kaya pumasok na ako sa loob at hinanap ko ang aking mga magulang. Nakikita ko silang nakikisaya rin sa mga taong hindi ko kilala at sa tanang buhay ko ay noon ko lang yun nakita. Kaya tinawag ko ang mga magulang ko. Pero kahit anong tawag ko dito ay para bang hindi nila ako naririnig at patuloy lang sila sa pakikipagkwentuhan. Hanggang sa ilang sandali pa, ay biglang nag-iba na ang paligid ng bahay. Bigla akong napunta sa kuweba na punong-puno ng apoy ang iba pang pinatungan kong bato. Habang yung mga taong nakita ko kanina nagkakasiyahan ay nandun pa rin, ngunit ngayon ay nagsisigawang humingi ng tulong habang nasusunog na ang mga ito. Takot na ako ng mga sandaling yon habang pinagpapawisan dahil sa init ng apoy na nakikita ko sa ilalim ng aking nilalakaran. Hinahanap ko mga magulang ko sa mga taong nagsisigawan at ang iba naman ay lumalangoy sa apoy habang nagsisisigaw na humihingi ng tulong. Mama! Papa! Nasaan na kayo? Bakit hindi ko kayo makita? Tulungan niyo po ako, Mama! Natatakot na ako! Paulit-ulit kong tinatawag ang pangalan ng aking ama at ina, subalit hindi ko sila makita sa lugar na yon. Hanggang sa kakahanap ko sa kanila, ay may biglang lumutang sa harapan kong isang nilalang. Namumula ang buong mukha nito,
na nakalabas ang mga matatalim na ngipin at may 2 sungay ito sa noo. Ha? Sino ka? Bakit ako nandito? Lumayo ka sa akin! Hindi ka na makakabalik pa sa iyong katawan. Dito ka na sa lugar namin. Akin ka na. Alagad na kita magmula ngayon. Dumadagungdong ang boses nito sa buong kuweba habang humahagalpak ito ng tawa. Kaya mas lalo kong kinilabutan habang nangangatog na ang mga tuhod ko. Hindi mo ako makukuha! Uwi na ako sa amin! Hindi ka na makakauwi pa sapagkat akin ka na. Layuan mo ako! Layuan mo ako, demonyo ka! Nagsusumigaw na ako habang hawak-hawak na ng demonyo ang liig ko at sakal-sakal na niya ito. Patuloy pa rin ako nagpupumiglas para makawala mula sa pagkakasakal nito habang nahihirapan na akong huminga. Habang nangyayari yon, ay naririnig kong nagsisisigaw at humingi ng saklolo ang mga taong nasa paligid ko habang lumulutang ang mga ito. At ang iba din ay kumakapit sa gilid ng batong inaagusan ng apoy. Tulungan niyo po ako! Mama! Papa! Napapapikit na ako ng mga sandaling yon habang naririnig ko ang malakas na tawa ng demonyo. Hanggang sa may isang boses akong naririnig. Isa yung boses ng lalaki na napakalamig sa pakiramdam at parabang nakakagaan ng pakiramdam sa tuwing maririnig mo yon. Manalangin ka, Joven. Tumawag ka sa itaas upang ika'y iligtas niya. Tawagin mo siya. Magdasal ka ng taimtim at nanggagaling sa iyong puso upang marinig ka niya. Nang marinig ko ang bulong na yon, ay kaagad ako napapikit at nanalangin. Humingi ako ng tulong sa Panginoon. Panginoon, alam ko pong nandyan lang kayo palagi sa aming tabi upang gabayan at tulungan kami. Pakiusap po sa uling pagkakataon. Iligtas niyo po ako. Huwag niyo po akong pabayaan. Huwag niyo hayaan na makuha ng demonyo ang aking kaluluwa. Pakiusap, Panginoon. Tulungan niyo po ako. Iligtas niyo po ako. Kailangan ko po kayo, Panginoon. Tanging pagsigaw ng isang nakakatakot na boses ang aking narinig. Ang huli kong natatandaan bago ko nawalan ng malay. Nang magising na ako, ay bumungad sa akin ang isang nakakasilaw at napakaliwanag na ilaw. Kaya napapapikit ako at nagpalingalinga ako para malaman kung nasaan ako. Mama! Papa! Nasaan kayo? Nasaan po ako? Ilang sandali pa ay nakita ko na ang mukha ng aking ina at ng aking ama na nag-aalala. Nandito ka sa ospital, anak. Ha? Bakit po ako nandito? Ano pong nangyari? Dito ay inihayag ng aking ina ang buong pangyayari. Ayon dito, ay sa kalagitnaan ng gabi habang malalim na ang aming tulog, ay may narinig ang aking ama na pumutok sa may kusina. At nang tingnan niya yon, ay sumabog na pala ang tangki ng gasol, kaya dali-dali nila akong tinungo sa kwarto. At ginising pagkatapos ay lumabas na din sila ng bahay. Nang nasa labas na sila, ay hinahanap na nila ako, subalit hindi nila ako mahagilap. Nang akmang babalik ang aking ama, ay nasusunog na ang buong kabahayan at pinipigilan siya ng ibang mga tao na naroroon rin at tumutulong magbuhos ng tubig. Ngunit hindi nagpaawat ang aking ama at patakbo itong pumasok sa loob ng bahay para iligtas ako. Nang makarating na ito sa kwarto ko, ay nagtataka sila dahil nakapadlock ang kwarto ko. Samantalang nung bago sila lumabas ay bukas na yung kwarto. Kaya ang ginawa ng aking ama ay sinipa-sipa niya yon upang mabuksan hanggang sa tuluyan ng nasira ang pintuan.
at binuhat na ako ng aking ama palabas ng bahay pagkatapos ay isinugod na sa ospital. Hindi ako makapaniwala sa mga nangyari dahil sa ang nasa panaginip ko ay nandun ako sa impyerno. At siguro kung hindi ako iniligtas ng aking ama ay baka magpasa hanggang ngayon ay naroroon pa rin ako. Buong puso ako nagpapasalamat sa aking mga magulang dahil ibinuwis nila ang buhay nila para lang mailigtas ako. At nagpapasalamat din ako kung sino man yung taong bumulong sa akin nung nasa bingit ako ng kamatayan. Hanggang dito na lamang, Kabanong, ang aking kwento. Gumagalang, Joven. Kaya mga kasangga, huwag nating kalimutang manalangin palagi bago matulog upang hindi tayo managinip ng masama. At huwag nating iwaglit sa ating isipan ng Panginoon sapagkat sa oras ng kagipitan at bingit ng kamatayan ay naroroon siya upang iligtas tayo palagi. Kung nagustuhan nyo ang ating kwento sa araw na ito ay huwag kalimutang pindutin ang like button at mag-iwan ng comment kung ano ang saloobin nyo sa kwento natin. At kung bago pa lang kayo sa channel kong ito, ay kung maaaring pindutin nyo na rin ang subscribe at join button para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. Hanggang sa muli, ito ang inyong Kabanong dito lang sa Aklat ng Lagim ni Kabanong.